Ipinagpasa Diyos na lang namin na sana mahanap ang aming mga bangkay upang mailibing kami ng maayos. Ang katawan ni Arnold ay nakasabit na parang isang baboy na ibinibenta sa palengke. Nakadorm ako sa isang university kung saan ako nag-aaral ngayon. May 5 akong kasama sa silid na agad kong nakapalagayan ng loob. Siguro dahil magkasundo kami sa iilang bagay, tulad na lang ng pag-hiking. Kabilin-bilinan ng mga magulang ko na huwag maglalakwatsa. Pagkos, mas pag-igihan ko pa ang pag-aaral upang hindi matanggalan ng scholarship. Pagsapit ng mahal na araw, nagsiuwian na ang mga kasama ko, samantalang nagpaiwan ako sa dorm upang tapusin ang ilang mahalagang bagay. Maraming haka-haka na hindi maganda ang Friday the 13th, lalo na at mahal na araw. Nagdudulot daw ito ng trahedya sa sinumang tao na aalis ng bahay. Ika pa ng mga matatanda, lumalakas daw ang puwersa ng kadiliman tuwing ganitong araw dahil wala umanong kapangyarihan ng Diyos. Isang tipid na ngiti lang ang palagi kong isinusukli tuwing nakakarinig ako ng ganitong mga usapan. Pag-uwi ko sa dorm, sakto naman nakatanggap ako ng sunod-sunod na mensahe. Galing iyon kay mama na nagpapaalala na manatili ako sa dorm dahil mahal na araw at sakto ang Friday the 13th ito. Nagsimula na umanong maghasik ng kasamaan ang mga demonyo upang may mabiktima. Napailing ako habang binabasa ang mensahe ni mama. Inilapag ko sa maliit na mesa ang cellphone ng walang ano-ano ay nag-vibrate ito. Boses ni Jill ang nasa kabilang linya. Inaanyayahan nila ako na sumama sa hiking nila. May magandang talon daw na nadiskubre si Nick at ng kanyang pamilya. Tinatawag umano ito na Twin Falls. Dahil tila kambal nga ang dalawang talon kung titignan. Napukaw ang aking kuryosidad sa sinabi ni Jill. Walang pag-aatubiling pumayag ako, pero hindi ko ito pinaalam sa mga magulang ko. Magkahalong excitement at guilty ang aking nararamdaman ngayon. Bit-bit ang isang bag, nagtungo ako sa lugar na napag-usapan ng tropa. Si Arnold, Nick at Dexter pa lang ang aking nadatnan. Ilang minuto ang lumipas at dumating na din si Bert at Jill. May dala itong mga pagkain habang ako naman ay may dala sa tent na gagamitin namin sa camping. Tubig at mga foldable na upuan naman ang dala nila Arnold, Nick at Dexter. Lumakad na agad kami upang hindi kami masyadong gabihin sa daan. Pupuntahan namin ang sinasabi ni Nick na talon. Habang papalayo kami sa highway, napansin ko na naging mas masukal pa ang aming dinadaanan. Inabutan na kami ng gabi sa lugar pero hindi pa rin namin narating ang talon na sinasabi ni Nick. Kaya napilitan kaming huminto at magtayo ng tent sa gitna ng gubat. Sigurado ka ba na tama ang ating dinadaanan patungo sa sinabi mong talon, Nick? Oo, Miggy. Tsak ako na dito kami dumaan nila Lola. Bukas na lang tayo magpatuloy. Gabi na din at hindi pa natin kabisado ang lugar. Wika ko sa mahinahong boses. Isang malaking tent lang ang aming nilatag dahil kasya naman kaming 6 sa loob. Kumuha kami ni Arnold ng mga tuyong sanga sa gilid upang makagawa ng apoy. Nang tapos na kami sa aming ginagawa, saka pa lang kami naghapunan. Inilabas ni Dexter ang ilang piraso ng soft drinks na nasa plastic na sisidlan. Masaya kaming nagkukwentuhan habang kumakain. Buti, pinayagan ka ng mama mo, Migs. Akala ko nga, hindi ka makakasama sa amin eh. Sabi ni Dexter sa akin. Hindi ako nagpaalam kay mama.
Tsak kasi hindi ako papayagan nun eh. Uy, lagot ka pag uwi sa dorm, baka nandun ang mama mo at pati kami, mapapagalitan. Sabat naman ni Bert. Ako na ang bahala kay mama. Konting paliwanag at may intindihan na rin niya ako. Napakagaan ng aking naramdaman ng mga oras na yun, pero kakaiba ang pakiramdam ko sa lugar na aming pinuntahan. Sabay na kaming pumasok sa tent upang makapagpahinga. Maaga din naming hahanapin ang tinatawag na Twin Falls. Nananakit pa rin ang mga paa ko sa kakalakad. Nag-usap pa kami saglit nang walang ano-ano ay nakarinig kami ng mahihinang kaluskos. Lumabas ako upang silipin dahil baka may naligaw na hayop. Ilang segundo akong nagmatsyag sa paligid pero wala akong nakitang may naligaw. Bumalik ako sa loob ng tent habang patuloy pa rin na nagkukwentuhan ang mga kaibigan ko. Pinatay ko ang flashlight na nagsisilbi naming liwanag sa dilim. Papahiga na sana ako nang kalabitin ako ni Arnold na magyoyosi muna ito sa labas. Tumango ako sa kanya at inhiga ko na ang pagod kong katawan. Natulog na din ang mga kaibigan ko. Tanging si Arnold lang ang nasa labas ng tent. Nasa kasarapan ako ng tulog nang bigla akong mapabalikwas ng bangon. May tumutulo kasing parang malapot na tubig sa aking mukha. Pagmulat ko, nakatunghay sa akin si Nick at mabalasik ang titig sa akin. Tumutulo ang laway nito na parang isang asong ulol. Bigla niya akong sinakal. Nagpupumiglas ako pero mas malakas si Nick sa akin. Naging matalas ang mga kuko nito. Tanging mga atungal lang ang lumalabas sa bibig nito. Ramdam ko na malapit nang mapugto ang aking hininga, kaya kahit na mamaos ang boses ko, pilit kong tinawag si Bert at Jill. Wala akong nakuhang sagot mula sa kanila. Kinapa ko ang aking hinihigaan at nagbabaka sakaling may mahawakan ako na pwede kong gamitin panlaban kay Nick. Nahawakan ko ang isang pares ng sapatos. Kahit di ako sigurado kung masasaktan ko siya, sinubukan ko pa ring ihampas sa kanyang ulo. Umatungal ito kasabay ng pag-atras. Kinuha ko ang pagkakataong iyon at bitbit ang sapatos. Tumakbo ako palabas ng tent. Patuloy lang ako sa pagtakbo kahit hindi ko alam kung tama ba ang daan na aking tinatahak. Ang mahalaga lang sa akin ay makalayo at makauwi ng ligtas. Hinihingal na nagtago ako sa isang puno na may malaking ugat. Kinakailangan kong huminto upang magpahinga kahit saglit. Nang medyo nakabawi na ako ng lakas at normal na ulit ang tibok ng aking puso, saka pa lang ako lumabas sa aking pinagtataguan. Magpapatuloy na sana ako, ngunit narinig ko ang tawag nila Jill, Dexter at Bert. Nilingon ko sila at tulad ko, humahangos na tumatakbo din ang mga ito. Hinila nila ako upang hindi kami abutan ni Nick. Mas lalong naging masukal ang aming napuntahan. Nagkaroon kami ng pag-asa nang makakita kami ng isang bahay. May bahay, hali kayo, humingi tayo ng tulong sa nakatira dyan. Tuwang sambit naman ni Bert. Agad namin kinatok ang bahay pagdating namin. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Kumislap ang mga mata nito na nakatingin sa amin.